Araw na ngayon ang debut ni Jessie at gaya na napag-usapan, sumabay na si Charmaine, kina Nina at Noah. Ang magkakaibigan naman na Simon at Timothy ay magkakasabay na rin sa kabilang sasakyan, habang si Kimboy nagdala na lang din ng sarili niyang kotse dahil nauna nang umalis sa mga kaibigan niya dahil may kinailangan pa siyang gawin at humabol na lamang din siya sa mga ito. Pagkarating nila sa venue ng party, marami-rami na rin mga bisita at dahil nga nasa mundo rin ng pagnenegosyo ang pamilya ni Jessie, karamihan sa mga bisita nito ay mga business partner ng kanyang mga magulang. Happy birthday, Jessie! Bati ni Nina kay Charmaine nang nilapitan nila ito. Nina, mabutit nakarating kayo. Nakangiti namang sagot ni Jessie kay Nina at lalo pang lumawak ang pagkakangiti nito na makitang kasama nito ang kakambal nitong si Noah. Siyempre naman, debut mo to, kaya hindi naman pwedeng di kami pupunta, di ba, Charmaine? Sagot ni Nina at sa kanya binalingan ng tingin si Charmaine. Oo nga naman. Happy birthday pala, Jessie. Ay, salamat. Nakangiti pa na sagot ni Charmaine. Hi, Noah? Baling naman ni Jessie kay Noah. Kaya naman napatingin sila kay Noah na parang walang pakialam sa kanila. Napabuntong hininga naman si Noah saka siya tumingin kay Jessie. Happy birthday! Walang kabuhay-buhay na bati ni Noah sa dalaga dahil hindi niya talaga gusto ang karakas nito. Salamat! Sagot na lamang ni Jessie kahit na parang bigla siyang lumungkot dahil parang napipilitan lamang si Noah na pumunta doon. Umupo naman na sila Nina sa kanilang pwesto at nagsimula na rin ang party ni Nina. Nagulat pa sila dahil naroon din ang grupo nila Cyrus na masama ang tingin sa kanila. Pagkatapos ng party, nagkanya-kanya na sila ng umpukan. Ang mga kababaihan may kanya-kanya ring pwesto at sila Nina at Charmaine kasama ni Jessie sa table ng mga ito. Habang sila Noah, Kimboy, Simon at Timothy naman, magkakasama rin at dahil magstay naman sila doon, uminom na lamang sila ng kaunting alak. Umiinom naman sila pero madalang lamang at kaunti lang dahil ayaw naman nilang masanay na palagi silang nagiinom. Si Nina naman, wine lamang ininom, kaya kampante naman si Noah sa kanyang kakambal. Sa hindi naman kalayuan, nakangisi naman si Cyrus habang nakatingin sa umbukan kung nasaan si Nina. Dude, anong balak mo ngayon? Tanong na isang kasama ni Cyrus sa kanya. Simple lang, hindi ako papayag na lilipas ang magdamag na ito na hindi ko maangkin si Nina. Nakangisi pang sabi ni Cyrus habang titig na titig kay Nina nagkakasayahan kasama sina Charmaine. Pinalipas pa muna ni Cyrus ang ilang oras bago siya nagpasyang tawagin na isang waiter na may dalang mga wine. Wine po, sir? Alok ng waiter kay Cyrus at agad naman tong kumuha at agad na pinaalis ang waiter. May kinuhang kung ano sa bulsa niya si Cyrus. Agad na binuhos yon sa wine na kinuha niya. Wow, mukhang may maliligayahan ngayong gabi ah. Nakangisi pang sabi ng kaibigan ni Cyrus habang tinitingnan niya ang ginagawa ng kaibigan niya. Siyempre naman, kailangan din nating maligayahan. Nakangisi pa ang sabi ni Cyrus at muling tinawag ang waiter. Dadalhin mo ba yan sa table na yon? Tanong ni Cyrus dito at inginuso pa niya ang pesto ni Nina. Yes sir, sagot naman ng waiter. Good, sagot ni Cyrus sa kanya nilagay ang wine na hawak niya sa tray na dala ng waiter. Siguraduhin mong maibibigay mo to doon sa babaeng nakapink ha? Sabi pa ni Cyrus sa kanya inabutan ng sobre ang waiter. Kahit taga-alinlangan ng waiter, napatango na lamang ito na makita na masama ang tingin ng mga kasama nito. Agad namang naglakad ang waiter papunta sa table kung nasan sila Nina at isa-isa niyang binigyan ng wine ang mga naroon. Napasulya pa ang waiter kay Cyrus bago nito inabot kay Nina ang baso ng wine na nilagay ni Cyrus. Napapangisi naman si Cyrus na makita niya na tinanggap ni Nina ang wine ay binigay ng waiter. Balak niya kasing gumante kina Nina dahil sa ginawa ni Kimboy sa kanya. At isa pa, may gusto rin naman talaga siya kay Nina. Sadyang nagpapahabol siya dito, kaso ngayon nga hindi na siya pinapansin nito mula nang hindi siya sumipot sa debo nito. Kaya ngayon, siya ang naghahabol dito. Pinaghandaan niya rin talaga ang plano niyang ito ngayon dahil talagang kumuha siya ng room sa naturang hotel para maisagawa niya ang masama niyang bala kay Nina. Samantala naman, sa table ni Nina, dahan-dahan pa niyang iniinom ang wine na binigay ng waiter sa kanya.
Hindi rin naman din siya sanay uminom at patikim-tikim lang din talaga siya ng wine. Nakailang simsim pa si Nina ng wine nang makaramdam siya ng pagkahilo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Charmaine kay Nina nang mapansin niyang nakahawak to sa kanyang ulo. Oo, ayos lang ako. Medyo nahilo lang ako, sagot ni Nina. Sa table naman ni Noah ay nagpaalam naman na muna si Kimboy na magsi-CR lamang siya saglit. Habang papunta siya sa CR, narinig naman niyang nag-uusap ang dalawang waiter sa may gilid. Pre, yung lalaki doon, may pinaabot na wine sa magandang babaeng nandun sa table na yun, no? Hinala ko may nilagay yun doon. Inabutan nga ako ng sobre eh. Sabi ng isang lalaki, tsaka niya tinuro ang table kung nasan sila Nina. Talaga, pre? Naku, delikado yung babae na yun. Maganda pa naman, sagot na isang lalaki. Anong laman ng sobre? Patingin? Tanong pa nito. Agad namang kinuha ng waiter ang sobre na iniabot sa kanya ng lalaki. Wow, pre, ang dami niya na. Mukhang may masamang balak ang lalaki na yan doon sa magandang babae, sabi pa ng isang waiter. Tahimik lang naman na nakikinig si Kimboy sa nag-uusap na dalawang waiter at napakunot na lamang ang noon niya na makita niya kung saang table ang tinuro ng waiter na isa dahil table yon ni Nina. At dahil ihing-ihi na nga siya, dali-dali na siyang lumabas ng CR. At lumabas. Tumingin pa siya sa table ni Nina pero wala nang dalaga doon, habang si Charmaine mukhang nakatulog na sa lamesa dahil nakasubsob na ito roon. Ginala pa ni Kimboy ang paningin niya at napansin niyang may babaeng inaalalayan palabas sa naturang venue kaya wala sa sariling napasunod sa doon. Nilakan pa niyang paghakbang niya para maabutan niya ang mga ito at gano'n na lamang ang gulat niya nang makita niya si Nina na inaalalayan ni Cyrus papasok sa isang silid. Pagkapasok ni Cyrus sa silid na iyon, agad niyang inihiga muna sa kama si Nina na namumungay na ang mga mata dahil sa nilagay niyang drugs sa inumin nito. Ang init naman, sabi ni Nina habang nagpapaypay na ng sarili niyang palad sa mukha dahil parang init na ang kanyang tito at di niya na maintindihan ang kanyang sarili. Napapangisi naman si Cyrus na makita niya na tumatalab na ang inihalo niya sa inumin ni Nina kanina. Akmang lalapit na sana muna siya sa pintuan ng silid na yon upang i-lock ang pinto nang bigla itong bumukas sa likod ng pumasok si Kimboy. Anong ginawa mo kay Nina? Galit na sabi ni Kimboy dito at agad niya tong sinuntok sa mukha. Parang biglang nawala ang tama ng alak sa sistema niya na makita niya si Nina na nakahiga sa kama at parang gusto lang magkubad. Kamuntik naman na matumba si Cyrus dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Kimboy. Buti na lamang napahawak siya sa lamesa kaya hindi siya tuluyang natumba. Ikaw ang anong ginagawa mo ritong gago ka? Bakit ka naritong pakialamero ka, ha? Balik tanong ni Cyrus dito at agad tong sinugod upang suntukin pero mabilis namang nakailag si Kimboy dito. Gago ka, anong ginawa mo kay Nina? Galit pa ring sigaw ni Kimboy. Saka niya to muling sinuntok pero nakaiwas naman si Cyrus dito. Alam mo ikaw masyado kang mapapel. Bakit ka nangingialam? Kaibigan ka lang naman ng kakambal niyan. Mind your own business, dude. Sagot din naman ni Cyrus. Wala kang alam. Gigil na sambet ni Kimboy. Iba na lang ang pagtripan mo at tigilan mo na si Nina. Dagdag pa nito at takma na sana niyang lalapitan si Nina nang bigla naman siyang dalahin ni Cyrus at binigyan ng malakas sa suntok sa mukha. Parang bigla namang nahilo si Kimboy at buti na lamang mabilis siyang nakahuma at nailaga niya ang kasunod na suntok ni Cyrus sa kanya. Gago ka nga talaga. Gigil na sabi ni Kimboy, sa kanya sinipa ito sa tiyan dahilan para matumba ito at ginawa yung pagkakataon ni Kenneth para hawakan to sa kamay. At nang may nakita siyang wire doon, dali-dali niya yung kinuha at tinali ang mga kamay ni Cyrus mula sa likuran nito. Anong ginagawa mong hayop ka? Pakawalan mo ako dito? Pagpapumigla si Cyrus. Mas hayop ka. Sagot naman ni Kimboy dito saka siya naghanap ng tela na maaari niyang ilagay sa bibig ni Cyrus. Naisip niya kasi na hindi ito magpapatalo kaya tinali na lamang niya ito upang mailabas na niya si Nina doon
dahil delikado ito kay Cyrus dahil may masama itong balak sa Wala dalaga. ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Nang makahanap ng tela si Kimboy, agad niya na yung nilagay sa bibig ni Cyrus para hindi ito makapag-ingay. Sa kanya to iniwan sa CR dahil alam naman niya na pupuntan to ng mga kaibigan nito maya-maya at siguradong makikita ng mga ito si Cyrus doon. Pagkalabas ni Kimboy sa CR, agad niya nang binalingan si Nina at gano'n na lamang ang gulat niya na makita niya na naguhubad na iyon. Kaya dali-dali muna niyang nilakang pinto dahil baka may makakita pa kay Nina. Nina, stop it. Magbihis ka na't ilalabas kita rito para makauwi ka na, sabi ni Kimboy habang pinipilit niyang iniiwas ang tingin niya kay Nina na nakabra at panty na lamang. No, ang init-init, hindi ka ba naiinitan? Sabi ni Nina saka siya lumapit sa pwesto ni Kimboy. Gulat na gulat naman si Kimboy at napapanunok na lamang siya ng sarili niyang laway dahil sa nakikita niya. At lalo pa siyang natigilan nang ilapit ng dalaga ang mukha nito sa kanya. Nina, ano bang... Di naman na ituloy ni Kimboy ang sasabihin niya nang biglang lumapat ang malambot na labi ni Nina sa kanyang labi. Para namang nahipnotismo si Kimboy at parang biglang bumalik ang pagkalasing niya dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Nina. Inawakan naman ni Kimboy sa magkabilang balikat si Nina upang ilayo ito sa kanya dahil nadadarang siya sa ginagawa nitong paghalik sa kanya at baka hindi na siya makapagpigil pa rito. Nina, tama na. Ang mabuti pa magbihis ka na. Kailangan mo nang umuwi dahil hindi magandang epekto ng pinainom sa'yo ng Cyrus na yon, sabi ni Kimboy. Namumungay naman ang mga mata ni Nina na nakatingin kay Kimboy. No, please. Pakiusap pa ni Nina, saka niya hinawakan sa may panga si Kimboy. Saka niya sinibasib agad ng mapusok na halik. Ramdam naman ni Kimboy na hindi sanay humalik si Nina at sadyang dahil sa epekto to ng pininom ni Cyrus sa dalaga, kaya to nagkakaganito ngayon. Hindi naman na makapagsalita si Kimboy dahil ayaw bitawan ng dalaga ang kanyang labi, kaya naman. Hinayaan niya muna to sa ginagawa sa kanya dahil nagbabaka sakali siya. Natitigil din to pero nagkamali pala siya ng akala. Bigla kasing naging banayad ang paghalik ni Nina na animo ay ninanamnam ang bawat paghalik sa binata hanggang sa ang banayad na paghalik ni Nina ay naging mapusok at mapaghanap. Pigil naman ni Kimboy na madala siya sa ginagawa ni Nina sa kanya. Pero kahit anong pigil niya, nadarang na rin siya sa ginagawa sa kanya ni Nina at tinutugon na rin niya na mapusok na halik si Nina. Dala na rin siguro na may tama na siya ng alak kaya hindi na rin niya mapigilan ang kanyang sarili. Nang marinig ni Kimboy ang impit na pag-ungol ni Nina, lalo namang nag-init ang katawan ni Kimboy at lalo pa niyang pinalalim ang paghalik niya sa dalaga. Dahan-dahan namang binuhat ni Kimboy si Nina at agad namang nangunyapit si Nina sa binata nang maramdaman niya ang pag-angat niya. Agad namang inihiga ni Kimboy si Nina at agad na pumaibabaw dito. Sandali niyang binitawan ang labi ng dalaga at pinakatitigan ang mukha nito. Kitang-kita niyang namumungay ng mga mata nito na para bang inaakit siya. I love you, Nina. Bulong pa ni Kimboy sa dalaga at muli niyang hinalikan ito. Ang banayad na paghahalikan nila, nauwi na naman sa mapusok at mapaghanap na halik. Samantala, hapong-hapo naman silang dalawa matapos mailabas ang init ng kanilang katawan. Sandali pang nanatili si Kimboy sa ibabaw ng dalaga at naramdaman niya na medyo kalmado na rin ang dalaga. Pinaunan pa niya ito sa kanyang braso. Hinila na rin niya ang comforter na naroon upang takpan ang hubad nilang katawan. I love you, Nina. Bulong ni Kimboy kay Nina, sa kanya to hinulikan sa noo at hindi niya na namalayan pa, nakatulog na pala silang dalawa. Naalimpungatan naman si Nina dahil parang nilalamig siya. Akmang mabangon sana siya na mapansin niya na may katabi siya sa higaan at nagulat pa siya ng paglingon niya si Kimboy ang katabi niya. Napasilip tuloy siya sa loob ng comforter at gano'n na lamang pagkagulat niya na makita niyang nakahubad siya pati na rin si Kimboy sa ilalim nun. Kaya pala pakiramdam niya, nilalamig siya. Yun pala nakahubad siya. Naipikit na lamang ng mariin ni Nina ang mga mata niya nang maalala niya ang nangyari sa kanila ni Kimboy. Naalala niya kung paano siyang nagpaubaya sa binata kagabi. Hindi rin kasi niya maintindihan ang sarili niya kagabi dahil talagang parang init na init siya.
at di na rin niya napigilan ang sarili niya na magpaubaya kay Kimboy. Dahan-dahan namang bumangon si Nina, ngunit napangawi na lamang siya nang maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang pagkababae, kaya sandali pa muna siyang natigilan. Pinakiramdaman niya muna ang sarili niya, tsaka siya bumangon. Dahan-dahan pa ang bawat galaw niya, at nang makababa siya sa higaan, agad na hinanap ng kanyang paningin ang daliri niya at dali-dali niya itong sinuot. Bago lumabas si Nina ng silid na iyon, sinulapan muna niya si Kimboy na mahimbing pa ring natutulog, saka siya napabuntong hininga at tuluyan nang lumabas ng silid na iyon. Pagkalabas niya, pinilit niyang maglakad ng normal kahit ang totoo ay mahapdi pa rin ang kanyang pagkababae. Pagkalabas niya ng resort, agad na niyang hinanap ang sasakyan nila at laking tuwa niya nang makita niya yon. Kinabahan kasi siya kanina dahil halos madaling araw na at baka iniwan na siya ng Kuya Noah niya. Agad naman na lumapit si Nina doon at nadatnan niya ang kanilang driver na nagsiselfone sa loob noon. "Ma'am Nina, nandyan ka na pala." Gulat na sabi pa ng driver ni Nina dahil sa biglang pagsulpot ng dalaga doon. "Manong, si Kuya Noah po ba lumabas na kanina?" Tanong ni Nina sa kanilang driver. "Hindi pa po lumalabas si Sir Noah simula pa kanina," sagot na ng driver nila. Tumango-tango naman si Nina dito, saka siya sumakay na sa kanilang sasakyan. Balak niyang dito na lamang maghintay sa kanyang Kuya Noah. "Aalis na po ba tayo, ma'am?" Tanong ng driver nila. Hindi po, Manong. Hintay na lang po natin sina Kuya dito. Dito na lamang din po muna ako magsistay at maghihintay," sagot ni Nina. Saka siya sumandal sa upuan at ipinikit ng kanyang mga mata. Ilang oras din na naghintay si Nina sa loob ng kanilang sasakyan at nakatulog na nga rin siya kakahintay sa kuya niya. Pati nga ang driver nila hindi rin namalayan na nakatulog na rin pala. "Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap sa loob," sabi ni Noah kay Nina nang makita niya ang kakambal niya roon. Nagising naman si Nina dahil sa ingay ni Noah. "Kanina pa ako dito, kuya. Inaantok na kasi ako at ayoko naman makitulog doon, kaya dito na lamang ako natulog." Pupungas-pungas pa ang mata na sagot ni Nina. "Di mo man lang ako tinawag, edi sana. Umuwi na lang tayo kanina pa," sagot ni Noah saka ito sumakay ng kanilang sasakyan. Maya-maya ay lumapit na rin naman si Charmaine doon, tsaka sila tuluyang umalis ng resort. "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Charmaine kay Nina habang nasa biyahe sila dahil napapansin niya na parang balisa si Nina. "Ha? Okay lang ako, wag mo na lamang akong pansinin. Baka dahil lamang to sa puyat?" Pilit ang ngiti na sagot ni Nina. Tumango-tango naman si Charmaine at di na nagsalita pa dahil masakit din ang ulo nito dahil sa medyo nalasing nga siya kagabi at nakatulog na lamang sa lamesa nang nakasubsob. Ginising na nga lang siya ni Noah at sinabing uuwi na nga raw sila. Kanina pa naman nag-iisip si Nina ng tungkol sa mga nangyari sa kanila ni Kimboy kagabi. Ngayon iniisip niya kung paano pa niya pakikiharapan ng binata ngayong naisuko niya na ang sarili niya rito. Isang malalim na buntong hininga na lamang din ang pinakawalan niya. Bahala na. Naiusal ni Nina sa kanyang isipan, saka siya pumikit at muling sumandal sa kanyang kinaupuan. Pagkarating pa ni Nina sa kanilang mansyon, dumiretso agad to sa kanyang kwarto at agad naligo dahil pakiramdam niya nalalagkit na siya kanina pa. Habang hubot-hubad siya ay nakatapat sa shower, naipikit na lang niya na mariin ang kanyang mga mata nang biglang bumalik sa balintataw niya ang mainit na sandaling namagitan sa kanila ni Kimboy kagabi. Napabuntong hininga na lamang siya at naipilig na lamang niya ang kanyang ulo dahil doon. Halos buong maghapon naman na hindi lumabas ng kanyang silid si Nina. Dahil masama ng kanyang pakiramdam at parang lalagnatin na siya. Kaya nang malaman to ng mommy niya, agad niyang pinuntan to sa kanyang kwarto. "Ano bang nangyari sa'yo na bata ka? Okay pa naman kagabi ah," sabi ni Angeline kay Nina. "Mom, napuyat lang po ako. Kaya po siguro ako nagkakaganito. Don't worry ma'am, baka maya-maya po ay maging okay naman na po ang pakiramdam ko," sagot ni Nina na nanatiling nakapikit ang mga mata.
Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Angeline dahil madalang naman na magkasakit ang mga anak niya kaya nag-aalala talaga siya para dito. Kumain ka muna kahit konti lamang para makainom ka ng gamot. Hindi ka gagaling yan kung hindi ka kakain. Pilit ni Angeline kay Nina dahil lampas tanghali na pero di pa rin kumakain si Nina ng kahit umagahan man lang. Pilit namang bumangon si Nina kahit ang totoo, bigat na bigat ang pakiramdam niya at ramdam niya ng mainit na ang katawan niya at may lagnat na siya. Agad naman na kumain si Nina noon pero kaunti lamang kinain niya dahil masama talaga ang pakiramdam niya at wala siyang ganang kumain. Ininom din niya ang gamot na naroon saka siya natulog na muna dahil talagang kanina pa siya napapapikit sa antok. Nagising naman si Kimboy ng umaga na yon na hindi niya nakatabi ba si Nina at napabalikwas pa siya ng bangon at agad na dinampot ang mga damit upang magbihis at dalidali niya nang hinanap si Nina. Sumilip pa nga siya sa CR at nakita pa niya si Cyrus doon. Masama ang tingin sa kanya. Nananatiling nakatali at may nakabusal sa bibig kaya muli na lamang niya itong sinarahan. Inayos muna ni Kimboy ang sarili niya, tsaka siya tuloy na lumabas ng silid na yon upang hanapin si Nina. Pagkalabas niya, naabutan naman niyang inaayos na ang mga ginamit sa party kagabi, kaya lumabas na siya kaagad ng naturang resort. Naabutan naman niya si Simon at Timothy at pasakay na sila ng kanilang gamit na sasakyan. Bro, tawag ni Kimboy sa mga ito, kaya't sabay namang napalingon sila Simon at Timothy. Kimboy, saan ka nagaling at bigla ka na lamang nawala kagabi? Tanong kaagad ni Simon dahil naalala niya. Nag-CR lang tong si Kimboy kagabi pero hindi na bumalik. Ha? Nakatulog kasi ako dyan sa tabi-tabi? Pagdadahilan na lamang ni Kimboy dahil hindi niya naman maaaring sabihin sa mga ito ang nangyari sa kanila kagabi ni Nina. Ganun ba? Sagot naman ni Timothy. Pauwi na rin kami, ikaw ba? Tanong pa nito. Oo, pauwi na rin ako, sagot ni Kimboy at agad niya nang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Si Ranoa pala, nasan na? Kasama ba niya si Nina? Tanong pa ni Kimboy. Kanina pa sila umalis na magkapatid, kasama rin nila si Charmaine, sagot naman ni Simon. Tila naman nakahinga na maluwag si Kimboy sa isipin na kasama na pala ni Noah si Nina. Kinabahan kasi siya kanina dahil baka kinuha to ng mga kaibigan ni Cyrus. Ganun ba? Sige, uuwi na rin ako. Sagot ni Kimboy saka ito dali-daling naglakad papunta sa kanyang sariling sasakyan. Pagkarating naman niya sa kanyang sasakyan, agad na rin siyang sumakay doon pero hindi kaagad siya umalis. Hinintay muna niya na makaalis ang dalawa na iyang kaibigan. Isa namang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Kimboy. Ang tanga-tanga mo naman. Hindi ka malang nagising nang umalis siya? Kausap pa niya sa kanyang sarili habang pinupukpok ng sarili niyang palad ang kanyang noo. Sandali pang nanatili si Kimboy doon bago siya nagpasya na umalis na rin at agad dumiretso sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, agad na rin siyang dumiretso sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Nag-iisip siya ngayon kung ano nga bang dapat niyang gawin ngayong may nangyari na sa kanila ni Nina. Gusto niya sana panagutan ito pero alam niyang magagalit ang mga magulang nito sa kanya dahil may nangyari na kaagad sa kanila ng dalaga. Sa huli na pag-isip-isip niya, kausapin na muna niya si Nina. Mas maigi pa kasi mag-usap muna silang dalawa at handa rin siyang panagutan ng dalaga sa nangyari sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw, medyo bumuti-buti naman ang pakiramdam ni Nina at nagawa na niyang pumasok sa school. Mabilis pang lumipas ang mga araw, iwas na iwas naman siya na magtagpo ang landas nila ni Kimboy dahil hindi pa rin niya alam paano nga ba niya haharapin ang binata dahil hihiya siya sa mga nangyari ng gabing yon dahil naalala niya siya ang unang humalik dito ng gabing yon. Gising naman kasi ang diwa niya ng gabing yon at alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Kimboy ng gabing yon. Sadyang parang langus lang siya noon at di niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Bro, ba't parang ilang araw ko na yatang hindi nakikita si Nina? Hindi ba siya pumapasok? Nag-aalalang tanong ni Kimboy kay Noah dahil simula nang may mangyari sa kanila ni Nina, hindi niya na ito nakikita pa. Si Nina ba? Busy sila ngayon ni Charmaine kaya hindi mo siya nakikita. Sagot ni Noah kay Kimboy.
Tumango-tango naman si Kimboy dito pero parang di pa rin siya kumbinsido sa sagot ng kanyang kaibigan dahil pakiramdam niya iniiwasan siya ni Nina. Pagkatapos ng kanilang klase, di naman agad umalis si Kimboy at talagang inabangan niya si Nina na mag-uwian ng mga ito. Malayo pa lamang tanaw na ni Kimboy si Nina, kaya naman dali-dali niya na tong nilapitan. Nina, sandali! Habol ni Kimboy kay Nina. Nagulat naman si Nina sa biglaang pagsulpot ni Kimboy at tinawakan pa siya nito sa braso, kaya naman napatingin siya sa kanyang brasong hawak nito, tsaka niya ito pinandilatan ng mata. Unti-unti namang binitawan ni Kimboy ang braso ni Nina dahil nagets niya na kung anong gusto nitong sabihin nang tumingin ito kay Charmaine. Uy, Kimboy, anong ginagawa mo rito? Tanong na ni Charmaine dalang alam nila kanina pa nag-uwian ng mga ito. Ha? May sasabihin lang sana ako kay Nina. Sagot naman ni Kimboy. Ah, ganun ba? O siya, sige ha. Una na ako sa inyo dahil may pupuntahan pa kami nila mommy ngayon. Pagpapaalam na ni Charmaine. Bye! Dagdag pa nito at saka ito nagmamadaling umalis dahil may lakad pa raw umano ito. Hahabulin pa sana ni Nina ang kaibigan pero mabilis naman siyang nahawakan ni Kimboy sa kamay. Kaya naman napabuntong hininga na lamang siya lalo na sa pagtingin niya kay Kimboy ay nangungusap ang mga mata nito. Hinintay muna nilang makalampas sa kanila ang ibang mga estudyante. Anong sasabihin mo? Tanong na ni Nina kay Kimboy. Nang pangilan-ngilan na lamang ang mga dumaraan na estudyante. Mag-usap naman tayo, please. Pakiusap ni Kimboy dito. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Nina dahil mukhang dapat nga silang mag-usap ni Kimboy ngayon. Pumunta naman na silang dalawa sa kanilang tambayan at dahil nga hapon ay wala ng tao doon kaya malaya silang makapag-usap na dalawa.